Kumusta mga kapanalig, mga kaps, mga lodi cakes? I hope you're still doing good and great today despite of the bad weather. Kumusta ang mga modules natin? Malapit na bang matapos yan? Okay, don't worry, don't stress too much because sabay-sabay tayong manalig na there's always rainbow after the rain. Alright, bago natin ipagpatuloy ang vlog na to, ang tutorial na to, gusto ko lang magpasalamat sa mga nag-subscribe sa ating channel, sa mga nanonood sa ating mga video, at sa mga nagbibigay ng mga positive feedback. From the bottom of my heart, I would like to thank each and every one of you. Maraming salamat po. And today, I am going to discuss to you yung inyong Oral Communication in Context Quarter 1 Module 2 about communication models. Pero hindi ko siya i-detailed out. At sana po, huwag nyo siyang i-skip papunta dun sa mismong answer or sample answers. Kasi mas maganda pa rin na nauunawaan nyo yung konsepto bago kayo makapagbigay ng sagot. Alright, so ang i-discuss ko dito ay yung 3 types of communication. So magpo-proceed agad tayo sa communication models bago ko i-disclose or ibahagi sa inyo yung mga sample na sagot. Uulitin lang natin, these are sample answers. I am not encouraging you to copy as is. This could be your basis or your reference. You can rephrase it. Pwede nyo siyang pagandahin, pwede nyo siyang i-improve pa. Okay? So, let's start. Hindi ko na rin i-discuss yung mga parts na meron ng answer key. Okay, ang i-discuss ko lang yung mga wala pa kayong idea. Okay, so magsa-start tayo dito sa what is new, dun sa may story na The Glitch. Andito sa likod yung question, 5 questions. Ayan yung ating sagot. Ipa-flash ko yan mamaya at the end of this video. So ang i-discuss ko ngayon ay yung models of communication process. So isa-isahin natin. Una, itong linear communication. Linear communication is one way. Okay? Linear, line, one way. Focusing on the transmission of a message to a receiver who never responds or has no way of responding to the information conveyed. So, ang pinaka-focus lang ng linear communication is maipadala yung mensahe at hindi na makakuha pa ng kahit na anong response. Gets? For instance, a competition organizer is presenting the contest mechanics. Di ba kapag may mga competition, may nagpe-present ng criteria for judging. Sabi niya lang na ito po yung mga criteria for judging. The message is final and cannot be contended at all. It could be the president giving his State of the Nation address on the national television, or a student who reads a poem or tells a story in front of an audience in a school program. Minsan nagkukwento tayo in front of our classmates, we tell stories. There are times na hindi na tayo naghihintay na ng response nila. Ang type ng communication na yan ay linear. Okay? Other examples include sending a notification or automated message that does not require a reply, reading a blog, or even the traditional way of sending a message such as telegram. O halimbawa, di ba, yung mga NDRRMC ngayon, speaking of bagyo, di ba, nagte-text sila na panatilihing nasa loob ng tahanan, tayo ay mag-ingat, ganito, ganyan. Hindi naman na sila naghihintay ng ating reply. That is a linear type of communication. At ang pinakasikat dyan, syempre, yung Shannon-Weaver model. Makikita nyo dyan yung kanilang model of communication. May source, may transmitter, channel, receiver, destination, message, signal, perceived signal, at saka meron ding noise. It is also considered as the mother of all communication models. It has a one-way process, starting from a source, the producer of message, or yung sender, passing through a channel, signals adapted for transmission, which may at times be interrupted by noise, to a receiver, or the decoder of the message from the signal, then the process stops after the message has arrived as its destination. Simpleng-simple yung sinasabi ng Shannon-Weaver na model. Basta na-send nga ni sender yung message at na-receive na ni receiver, tapos na yung communication process. So, hindi na siya naghihintay ng kahit na ano pa mang sagot mula doon sa receiver. Okay? And can also be interrupted by a noise. Pwede siyang maguluhan ng iba't ibang klase ng ingay. So, yun yung Shannon-Weaver model of communication. Next, interactive. When was the last time someone surprised you? How did you react? Who was the last person whom you praised for a job well done? What response did you get? What is the significance of getting a response or reaction from the person to whom you addressed a statement? Okay, the question is, kapag meron ka daw sinasabi sa isang tao, ano yung natatanggap mong response? Ano yung natatanggap mong sagot? At kapag meron kang natanggap na mensahe mula dun sa kinausap mo, ang tawag sa communication na yun ay interactive.
Interactive approach is a two-way communication process. So kung si linear ay one-way lang siya, sinend lang yung message kay receiver tapos na, ito two-way. Bakit? Because a response is given after a message is sent. The recipient of the action intentionally or unintentionally gives a feedback associated with the information received. Yung natanggap mong sagot mula doon sa receiver, ang tawag po doon ay feedback. Okay? Kung binasa ninyo kanina yung story, yung dialogue ni Criselda at nung kanyang nanay. Ang sabi ni Criselda, "Nanay, I can smell the aroma of your best delicacy, adobo." Sabi naman ni Aling Terry, "Yeah, I know. It is the favorite of the family, so adobo is what I prepared today." Sabi ni Criselda, "I can't wait to taste it." So, merong feedback si Aling Terry kay Criselda. Alright? Simple lang. Yung nakikipag-usap kasi yung kaklase, kapag sinabi mo sa kanya, "Uy, nagawa mo na ba yung Module 2 ng Oralcom?" At sumagot siya na, "Hindi pa nga medyo nahihirapan ako intindihin." That's already a feedback. Okay? Maski pag nag-thumbs up lang siya sa chinat mo sa kanya, that's already a form of feedback. And take note guys, na even your non-verbal communication, facial expressions, or gestures is a form of feedback. Pag tinanong mo yung isang tao at tumango siya, kahit wala siyang sinasabi, that's already a form of feedback. So, pansinin natin yung Scrum model of communication. Scrum in 1954 visualized the process of communication as an exchange of thoughts and ideas. Feedback was added to the Shannon-Weaver model. The recipient of the message decodes it and creates a feedback based on his understanding of the information sent and vice versa. Andyan din yung definition ng encoding is when an idea or information is translated into words and expressed to others. Decoding is when this idea or information is understood and interpreted by the receiver. Pasimplehin natin. Ang encoding, ito yung pagpoproseso mo ng mga bagay na gusto mong sabihin sa isang tao. Therefore, ang nag-e-encode o ang encoder ay si sender o yung source ng information. Gets? Pag sinabi mo namang decoding, ito yung proseso ng pag-i-interpret mo doon sa sinabi ng sender sa'yo. Therefore, if encoding is to the sender, then decoding is to the receiver. Ulitin natin, encoding, pagkokonsepto ng mga bagay na gusto mong sabihin. Decoding, pag-i-interpret sa mga bagay o mga salita o mga actions, gestures na na-receive mo mula sa isang sender. And lastly, let's talk about transactional model. Communication is dynamic. It has a complex nature. It takes place among individuals at any given time with any given subject. So, anumang oras, pwede tayo mag-usap, anumang topic. However, there are tendencies that barriers would interfere. Ito na yung sinasabi ko kanina, ang noise at barriers, iisa lang yon. Ito yung mga nag-i-interfere sa isang communication process. Pag sinabi mong nag-i-interfere, ito yung mga humahad lang. Halimbawa, ikaw ay nakikipag-usap sa iyong kaklase over the phone. Alas 10 na ng gabi. Pero hindi mo siya maintindihan dahil may nagvi-video okay sa inyong kapitbahay. That is already a form of a noise or of a barrier. That is an environmental noise. Halimbawa, pinagsasabihan ka ng teacher mo, pero meron kang ibang iniisip. Iniisip mo kaninang umaga kasi pinagalitan ka din ng nanay mo, tapos pinapagalitan ka na naman ngayon. That is another form of barrier or a noise. And that is a psychological barrier. Katulad ng sinabi ko kanina, i-detail out natin yung iba't ibang uri ng noise or barrier sa mga susunod pang mga videos. Okay. Bastang tatanda ninyo sa barrier o sa noise, anything na nakakasagabal, nakaka-interfere, nakakahinder ng communication process is a form of a barrier. The communicator, o tinawag niyang communicator, yung source, yung sender, yung speaker, isa lang yon. Encodes the message, katulad ng sinabi ko kanina, and transmit it through a channel. Pag sinabi mong channel, ito yung kung saan ba niya sinabi. Verbally ba to? Written ba to? Over the phone ba to? Something to that effect. The message transmitted may be affected by the noise. The receiver decodes and filters the message for understanding and is now ready to give his own feedback to the sender. So, andyan yung kanyang illustration. Kailangan nyo lang i-memorize sa mga illustrations na yan. Okay? Sa transactional model, this is a circular process. O, ito na. Kung si linear, diretso, one way. Si interactive, two-way. Si transactional, circular. So, alam ko naman na maraming nagtatanong sa inyo kung paano ba sagutin itong si Venn diagram. Itong si what's more. Okay, in the Venn diagram below, show the similarities and the differences of the three communication models. Explain natin ngayon kung paano ginagamit ang Venn diagram na may tatlong bilog.
Unang-una, dapat ninyong malaman na kapag Venn diagram ang pinag-uusapan, lagi nating pinopoint out yung similarities and differences ng dalawa o higit pang mga bagay. So, paano natin mapapadali kapag tatlong bagay na o tao o ideya na yung ating pinagkukumpara? Okay? So, pasimplahin muna natin yung example. Halimbawa, kinukumpara natin si Ana, si Maria, at saka si Jessa. Okay. Ano ang ibig sabihin ng diagram na to? Sa part na to, sa pinakagitna, since nag-overlap silang lahat dyan, dito mo ilalagay yung mga similarities o yung mga bagay na lahat ng mga taong to, si Jessa, si Ana, at si Maria ay meron. Okay, halimbawa, sila ay pare-parehong grade 12. So, ilalagay mo dyan grade 12. For example, dito naman sa part na to, dito mo ilalagay yung mga bagay na magkapareho si Ana at saka si Maria. Kasi ito yung nag-overlap. Yung circle ni Ana at yung circle ni Maria. Halimbawa, pareho silang generous o mapagbigay. So, ilalagay natin doon, generous. Ito namang part na to, dito natin ilalagay yung mga bagay na pagkakatulad ni Jessa at ni Maria. Halimbawa, pareho silang tall. So, dito natin ilalagay. At ang pagkakatulad naman ni Jessa at ni Ana ay dito sa part na nag-overlap yung kanilang circles. Halimbawa, pareho silang mahilig sa pet lovers. Alright? At ito namang part na to, itong part na to na walang overlapping ng mga circles, dyan mo ilalagay yung unique na quality, yung difference ni Ana sa kanila. O yung difference ni Maria dito naman, at saka ni Jessa. Halimbawa, si Maria is a single child. Pwede mong ilagay doon. Pero, ang tip ko lang sa inyo, para hindi kayo mahirapan, pwede niyo siya munang isa-isahin. Halimbawa, ito. So, narito yung ginawa ko. Ito, technique ko lang ito sa tuwing ginagamit ko yung Venn diagram na yan. Iniisa-isa ko muna, nilalagay ko muna sa column. So, nilalagay ko muna yung mga attributes nila. Halimbawa, si Ana ay grade 12. Si Ana ay tall, si Ana ay pet lover, kind, and she loves math. Si Maria naman, grade 12 din, tall, generous, kind, and loves English subject. Si Jessa, grade 12, short, friendly, kind, and loves English also. So, in this way, mas mapapadali ako sa pagtatransfer doon sa ating Venn diagram. So, paano yan? Isa-isahin natin. Halimbawa, dito muna tayo kay Ana. So, yung grade 12. Grade 12 si Ana, si Maria grade 12 din, si Jessa ay grade 12 din. So, since lahat sila ay grade 12, sisulat ko dito sa pinakagitna na silang lahat, ang similarities nila ay grade 12. Naiintindihan po? Okay. And then, si Ana ay tall. May kapareha kaya siya? Si Maria ay tall. Pero si Jessa ay short. Si Jessa yung naiba. So, si Ana at si Maria ay may parehong quality na tall. Okay? At since si Jessa ay unique at walang kapareha na short, ang kanyang height, so ilalagay natin dyan, short. Okay? And dito naman, sa kanilang mga description, Ana is a pet lover, Maria is generous, and Jessa is friendly. So, magkakaiba. So, that's their unique attribute. That's their difference. So, ilalagay mo kay Ana, dito natin ilalagay. Pet lover. Si Maria ay generous. So, dito natin ilalagay. Generous. And then, si Jessa ay friendly. Okay? Tapos, dito naman tayo ngayon sa another attribute nila sa kanilang sarili. Kind. Okay, similarities na naman. So, ilalagay natin, kind. And then, of course, Ana loves math, Maria loves English, Jessa loves English. So, pareho naman ngayon si Maria at si Jessa. Saan natin ilalagay yan? Dito. They both love English. Okay? And since si Ana ang mahilig sa math, Ana loves math. So, pansinin natin, dito sa space na to, walang common attribute. Walang similarity si Ana
at saka si Jessa. Sir, okay lang ba kung wala dito sa part na to? Yes, that's okay. It's okay kung wala talagang similarity si Jessa at si Ana na sila lang dalawa ang meron. Therefore, paano nyo ngayon sasagutan to? Linear, interactive, and transactional. Gawin lang ito. I-list nyo lang yung mga elements ni linear, si interactive, at saka ni transactional. Saka niya i-transfer doon. Katulad nito, halimbawa, si linear, one way, may sender, at ano pa yung mga elements. Si interactive, two-way, may sender, etc. Si transactional, circular, may sender, etc. So, ibig sabihin nun, since magkakaiba dito sila sa part na to, those are their unique qualities. So, sa linear, pwede nating ilagay na dyan one-way, si interactive, two-way, at dito kay transactional ay circular. And since lahat naman sila may sender, lalagay natin dito sa pinaka-center. Pinaka na center pa sa center. Sender. Okay? Hanapin na lang natin kung ano yung element na meron kay interactive at meron din kay linear na wala kay transactional. Dito mo sa part na to ilalagay. Okay? So, madali na lang naman siya. So, you really have to read your modules.